Napansin niyo ba kung gaano kahirap ang ilang simpleng gawain dati? Tulad ng pag-akyat ng hagdan, paglakad ng mabilis, o kahit ang pagtayo lang ng matagal? Naging mas madalas ba ang pakiramdam nating parang nawawalan tayo ng balanse? Lalo na kapag naglalakad sa madulas o hindi pantay na daanan? Hindi lang ito simpleng pagtanda. Madalas, ang paghina ng ating mga binti at pagkawala ng balanse ay senyales na kulang ang sustansya ng ating katawan na kailangan para manatiling matatag at malakas. Ang totoo, marami sa atin ang hindi nakakakuha ng sapat na nutrisyon na makakatulong para mapanatili ang lakas ng ating mga buto at kalamnan na mahalaga para maiwasan ang mga aksidente tulad ng pagkadulas o pagkahulog. Kung minsan, naisip natin na bahagi na lang ito ng pagtanda, pero may lihim na paraan para mapalakas ang ating mga binti at mapabuti ang balanse at hindi ito mahirap. Hindi mo kailangang gumastos na malaki o gumawa ng komplikadong ehersisyo. Kadalasan, ang solusyon ay nasa mismong kusina natin. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 7 simpleng pagkain na matatagpuan lang sa atin at makakatulong na palakasin ang inyong mga binti at panatiling matatag ang inyong balanse para mas masaya at ligtas ang bawat lakad ninyo. Manood hanggang sa dulo dahil meron akong ibubunyag na siguradong maugulat kayo. Simulan natin sa una sa mga superfood na ito na talaga namang makakatulong sa ating mga binti at balanse. Ito ay ang mga isdang mayaman sa taba tulad ng sardinas, tuna o kahit ang masarap na salmon kung abot kaya natin. Alam nyo ba na ang mga isdang ito ay parang ginto sa katawan natin, lalo na para sa ating mga buto at kalamnan? Mayaman kasi ang mga ito sa omega-3 fatty acids na hindi lang mabuti para sa ating puso at utak, kundi para rin sa pagbawas ng pamamaga sa ating mga kasukasuan. Ang pamamaga kasi ay pwedeng magpahina ng ating mga kalamnan at gawing mas mahirap ang pagkilos. Bukod pa rito, ang mga isdang ito ay isa sa pinakamagandang natural na pinagkukuhanan ng vitamin D na napakahalaga para sa pag-absorb ng calcium ng ating katawan. Kapag sapat ang vitamin D natin, mas nagiging matibay ang ating mga buto at kapag matibay ang buto, mas matatag ang ating mga binti. Isipin niyo na lang kapag naglalakad tayo, lalo na sa panahon ngayon na mas kailangan natin maging maingat. Ang lakas ng buto at kalamnan natin sa binti ang bumabalot sa ating katawan. Kung mahina ang buto, mas madali tayong mabalian o masaktan. Kung mahina naman ang kalamnan, mas madali tayong manghina at mawala ng balanse. Ang omega-3 at vitamin D sa mga isdang ito ay parang gasolina sa ating mga binti. Paano natin isasama ito sa ating pagkain? Simpleng-simple lang. Kung may lata ng sardinas o tuna kayo sa bahay, gawin niyo itong ulam na may kamatis at sibuyas o di kaya ay ihalo sa sopas. Kung meron naman kayong pambili ng sariwang isda, mas mainam yon. Pwede niyo itong ihawin, iprito o iluto sa gulay. Ang importante, gawin natin itong bahagi ng ating regular na pagkain kahit 2 o 3 beses sa isang linggo para makuha natin ang benepisyo nito. Hindi lang ito masarap, napakalusog pa. Sunod naman sa listahan natin, ang munggo. Sino ba ang hindi nakakakilala sa munggo, di ba? Paborito natin ito, lalo na kapag Biyernes. Pero alam nyo ba na ang simpleng munggo pala ay isang powerhouse ng nutrisyon para sa ating mga binti at balanse? Ang munggo ay mayaman sa plant-based protein o protina na galing sa halaman. Bakit mahalaga ang protina? Kasi ang protina ang building blocks o pundasyon ng ating mga kalamnan. Habang tumatanda tayo, natural lang na humina ang ating mga kalamnan. Isang proseso na tinatawag na sarcopenia. Kapag humina ang kalamnan, nawawalan tayo ng lakas at nagiging hirap sa paggalaw na nagdudulot ng problema sa balanse. Kaya napakahalaga na sapat ang ating protina intake para mapanatili ang lakas at masa ng ating mga kalamnan. Bukod sa protina, ang munggo ay mayaman din sa fiber na mabuti para sa ating panunaw at iron na importante para sa sapat na dugo sa ating katawan. Kapag sapat ang iron, sapat din ang oxygen na nakakarating sa ating mga kalamnan. Kaya mas nagiging matibay
at hindi madaling mapagod ang ating mga binti. Isipin nyo, kapag naglalakad tayo at bigla tayong nahilo o nanghina, minsan dahil ito sa kakulangan ng oxygen sa ating muscles, ang munggo ay nakakatulong para maiwasan ito. Paano natin masusulit ang munggo? Simple lang, magluto tayo ng ginataang munggo na may malunggay at hipon o kaya ay ihalo sa gulay na may kaunting karne. Masarap din itong gawing sopas o kahit ilagay sa pandesal. Ang importante, isama natin ang munggo sa ating lingguang menu. Hindi lang ito masarap at mura, kundi isa rin itong napakahusay na pagkain para sa ating mga binti at balanse. Napakasarap at napakasustansya ng munggo para talaga itong yakap sa ating mga kalamnan at buto. Tumuko naman tayo sa pangatlo sa ating listahan ng mga superfood na makakatulong para palakasin ang ating mga binti at mapabuti ang balanse, at ito ay ang kamote o sweet potato. Siyempre, kilala natin ang kamote bilang simpleng merienda, pero alam niyo ba na ito ay isang tunay na powerhouse ng nutrisyon, lalo na para sa lakas ng ating mga binti? Ang kamote ay mayaman sa complex carbohydrates na nagbibigay sa atin ng matagalang enerhiya. Hindi tulad ng simpleng asukal na mabilis magbigay ng enerhiya pero mabilis ding mawala. Ang complex carbs sa kamote ay unti-unting nire-release ang enerhiya, kaya mas matagal tayong may lakas at hindi madaling mapagod. Napakahalaga nito lalo na kung mahilig tayong maglakad-lakad o gumawa ng mga gawain sa bahay na nangangailangan ng tindig at paggalaw. Pero hindi lang yan ang benepisyo ng kamote. Mayaman din ito sa potassium, isang mahalagang mineral na kailangan ng ating mga kalamnan para gumana na maayos. Kapag kulang tayo sa potassium, maaari tayo makaranas ng muscle cramps o panghihina ng kalamnan. Isipin nyo, kung nangangasem o nanghihina ang mga binti ninyo, maaaring kulang kayo sa potassium. Bukod pa rito, ang kamote ay mayaman sa vitamin A na maganda para sa ating paningin at vitamin C na nagpapalakas ng ating immune system. Kapag malakas ang ating immune system, mas malakas din ang ating katawan sa kabuuan na nagpapabuti ng ating kakayahang gumalaw at panatilihin ang balanse. Paano natin maisasama ang kamote sa ating pang-araw-araw na pagkain? Maraming paraan. Pwede nating ilaga at gawing merinda o kaya naman ay gawing kamote fries sa air fryer o ilagay sa nilagang ulam. Napakasarap din itong gawing halo-halo o sinigang na may kamote. Ang mahalaga, kumain tayo ng kamote para sa tuloy-tuloy na enerhiya at malusog na kalamnan. Sunod naman sa listahan natin ang isa sa pinakasimpleng pagkain pero napakayaman sa nutrisyon. Ang itlog. Mura na, masarap pa, at napakadaling ihanda. Pero alam nyo ba na ang itlog ay tinatawag na complete protein dahil naglalaman ito ng lahat ng 9 essential amino acids na kailangan ng ating katawan? Tulad na napag-usapan natin sa munggo, ang protein ay napakahalaga para sa pagbuo at pagpapanatili ng masa ng ating mga kalamnan. Kung wala tayong sapat na protein, mahihirapan ang ating katawan na ayusin at buuin muli ang mga kalamnan na nasira sa araw-araw na paggalaw na nagre-resulta sa panghihina ng ating mga binti. Bukod sa protina, ang itlog ay isa rin sa iilang pagkain na mayroong natural na vitamin D na tulad ng nabanggit natin sa isda ay mahalaga para sa calcium absorption at buto. Ang yolk o dilaw ng itlog ay mayaman din sa choline na mahalaga para sa utak at nervous system na may direktang kaugnayan sa ating balanse at koordinasyon. Kapag maayos ang ugnayan ng ating utak at kalamnan, mas madali nating kontrolin ang ating paggalaw at maiwasan ang pagkahulog. Paano ba natin maisasama ang itlog sa ating pangaraw-araw na pagkain? Napakadali. Pwede nating ilaga, iprito, gawing scramble, o ihalo sa sinangag. Masarap din itong kasama sa gulay tulad ng pinakbet o chop suey. Ang itlog ay isa sa pinaka-versatile na pagkain na maaari nating kainin araw-araw para palakasin ang ating mga binti at mapabuti ang ating balanse. At para sa panglimang superfood na dapat nating isama sa ating dieta, narito ang ating pambansang gulay, ang malunggay. Alam nyo ba na ang malunggay ay kinikilala sa buong mundo bilang isang miracle tree dahil sa napakaraming benepisyo nito sa kalusugan? At lalo itong mahalaga para sa lakas ng ating mga binti at balanse.
Ang malunggay ay siksik sa bitamina at mineral tulad ng vitamin C, vitamin A, calcium at potassium. Nakakatulong ang calcium para mapanatiling matibay ang ating mga buto na siyempre ay pundasyon ng ating mga binti. Abang ang potassium naman tulad ng nabanggit natin sa kamote ay mahalaga para sa maayos na function ng ating mga kalamnan na nakakatulong maiwasan ang muscle cramps at panghihina. Higit pa rito, ang malunggay ay mayaman din sa antioxidants at anti-inflammatory compounds. Ibig sabihin, nakakatulong ito na labanan ang pamamaga sa ating katawan kasama na ang pamamaga sa ating mga kasukasuan at kalamnan. Kung mas kaunti ang pamamaga, mas magaan at mas masakit sa ating katawan na gumalaw. Kaya mas nagiging aktibo tayo at mas nagagamit natin ang ating mga binti na maayos. Hindi lang ito, ang malunggay ay mayaman din sa iron na mahalaga para sa pagbuo ng red blood cells na nagdadala ng oxygen sa ating mga kalamnan. Kapag sapat ang oxygen sa ating mga kalamnan, mas matagal tayong may lakas at hindi madaling mapagod. Paano natin maisasama ang malunggay sa ating pagkain? Napakadali. Pwede nating ilagay sa tinulang manok, sa monggo, sa sinigang, o kahit sa omelet. Masarap din itong gawing smoothies o ihalo sa pandesal. Ang malunggay ay talagang isang biyaya na dapat nating samantalahin para sa ating kalusugan. Ngayon, dumako naman tayo sa pang-anim na superfood na mahalaga para sa ating mga binti at balanse. Ang gatas at mga produkto nito tulad ng keso o yogurt. Kung mayroon tayong issue sa lactose, mayroon din mga fortified plant milks na pwede nating ang pagpilian tulad ng soy milk o almond milk na may dagdag na calcium at vitamin D. Alam nating lahat ng gatas ay pinakamabuting source ng calcium. Bakit napakahalaga ng calcium? Simple lang, ang calcium ang pangunahing sangkap ng ating mga buto. Kung kulang tayo sa calcium, nanghihina ang ating mga buto at nagiging mas butas-butas, isang condition na tinatawag na osteoporosis. Kapag may osteoporosis, mas madali tayong mabalian, lalo na sa ating mga binti at balakang na critical para sa ating kakayahang maglakad at panatilihin ang balanse. Ang gatas ay mayaman din sa vitamin D na tulad ng nabanggit ko kanina ay mahalaga para sa pag-absorb ng calcium ng ating katawan. Kung mayroon kang sapat na calcium pero kulang ka sa vitamin D, hindi ito ma-absorb ng maayos ng iyong katawan. Kaya parang walang silbi ang calcium kung walang vitamin D. Bukod sa calcium at vitamin D, ang gatas ay naglalaman din ng protina na kailangan para sa ating mga kalamnan. Kaya ang isang baso ng gatas ay parang isang kumpletong package para sa lakas ng ating buto at kalamnan. Paano natin ito isasama sa ating araw-araw? Napakadali. Mag-umpisa sa isang baso ng gatas sa umaga o kaya naman ay ilagay sa kape. Kung mahilig ka sa keso, isama ito sa iyong sandwich o pasta. Kung may yogurt ka naman, pwede mo itong gawing merienda na may kasamang prutas. Kung lactose intolerant ka, subukan ang mga fortified plant milks na mayroong katulad na benepisyo. Ang gatas at ang mga produkto nito ay isang madaling paraan para mapanatili ang lakas ng ating mga buto at kalamnan. At para sa panghuli, pero hindi ang pinakakaunti sa ating listahan ng 7 superfoods, ito ay ang mga nuts at buto. Tulad ng mani, kasoy, almond o kahit buto ng kalabasa at sunflower. Maliit man sila tingnan pero siksik ang mga ito sa nutrisyon na mahalaga para sa ating mga binti at balanse. Ang mga nuts at buto ay mayaman sa healthy fats na nagbibigay sa atin ng matagalang enerhiya at nakakatulong din sa pag-absorb ng fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D. Pero higit pa rito, ang mga ito ay mayaman din sa protina na tulad ng napag-usapan natin ay mahalaga para sa pagbuo at pagpapanatili ng masa ng ating mga kalamnan. Habang tayo ay tumatanda, ang pagkawala ng kalamnan ay isa sa pinakamalaking dahilan ng paghina ng ating mga binti at pagkawala ng balanse. Kaya ang sapat na protina mula sa mga nuts ay malaking tulong. Bukod sa protina at healthy fats, ang mga nuts at buto ay mayaman din sa magnesium, isang mineral na mahalaga para sa mahigit 300 biochemical reactions sa ating katawan, kasama na ang muscle function at nerve transmission. Kapag kulang tayo sa magnesium, maaring makaranas tayo ng muscle cramps, panghihina o hirap sa pagtulog.
Ang lahat ng ito ay maaaring makaapekto sa ating kakayahang gumalaw at panatilihin ang balanse. Isipin nyo kung ang mga kalamnan nyo ay hindi gumagana ng maayos dahil sa kakulangan ng magnesium, mas mahirap para sa inyo na maging matatag. Paano natin maisasama ang mga nuts at buto sa ating pagkain? Napakadali. Pwede nating gawing merienda, ihalo sa oatmeal o cereal sa umaga, ilagay sa salad, o kahit sa lutong ulam tulad ng kare-kare. Ang isang maliit na dakot lang ng nuts o buto ay malaking benepisyo na para sa ating kalusugan. At ito ang sorpresa na sinasabi ko sa inyo kanina. Ang pinakamagandang bagay sa lahat ng mga superfood na ito ay hindi lang sila nakakatulong sa inyong mga binti at balanse, kundi sa buong katawan ninyo. Sila ay nagbibigay lakas, nagpapabuti ng panunaw, nagpapalakas ng immune system, at nagpapabuti ng pangkalahatang kalusugan. Isipin nyo, sa pamamagitan ng simpleng pagbabago sa inyong kinakain, nakakapagbigay kayo ng malaking pagbabago sa inyong buhay. Kaya tandaan, ang paglakas ng inyong mga binti at pagbuti ng inyong balanse ay hindi lang puro ehersisyo. Napakalaki ng papel ng ating kinakain. Sa pamamagitan ng pagsasama ng mga isdang mayaman sa taba, monggo, kamote, itlog, malunggay, gatas, o mga produkto nito, at mga nuts at buto sa inyong pang-araw-araw na dieta, unti-unti ninyong mararamdaman ang pagbabago. Hindi ito mangyayari overnight, pero ang bawat maliit na hakbang na ginagawa natin sa ating pagkain ay isang malaking hakbang patungo sa isang mas malakas, mas matatag, at mas ligtas na buhay. Nating ayaang kontrolin ng takot sa pagkahulog o panghihina ang ating buhay. Mayroon tayong kapangyarihan na baguhin ito, at ang susi ay nasa ating kusina. Subukan ninyong isama ang mga superfood na ito sa inyong mga pagkain, at tiyak na mararamdaman ninyo ang pagkakaiba. Gusto ko marinig ang inyong mga karanasan. Ibahagi ninyo sa comment section sa ibaba kung alin sa mga pagkain na ito ang paborito ninyo. O kung mayroon pa kayong ibang tips para sa ating mga kasama. Maraming salamat sa panunod. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, paki-like at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kapaki-pakinabang na impormasyon tungkol sa kalusugan at pamumuhay. Tandaan, mabuhay tayo ng buo at masaya sa bawat edad.